Eto si Luffy. At eto rin si Luffy sa Jujutsu Kaisen. Isa lang yan sa maraming One Piece references na lumabas sa ibang anime na pag-uusapan natin. Kaya kung gusto mong sayangin ng oras mo, hawakan mo aking kamay, kumuha ka ng pagkain at isarado mo na yung pinto dahil sisimulan na natin to sa Assassination Classroom. Mapapansin nga natin ang babaeng ito kung saan ginagaya niya ang second gear form ni Luffy. At sa isang episode, makikita rin natin si Goro Sensei na ginagaya niya si Luffy. Hindi lang yan, pati rin si Karma kung saan naglalaro siya sa official game ng One Piece sa kanyang Nintendo DS. Moving on sa next anime which is ang Dragon Ball Super. Sa episode 17, maririnig nga natin ang sound na ito. Yes, tama ka nang nadinig. Ang ringtone nga ni Krillin ay ang opening song ng One Piece na Hindi lang dyan nagtatapos. Kasi ang voice actor ni Krillin at Luffy ay iisa lang, which is si Mayumi Tanaka. At parehas lang din ang animation studio ang Dragon Ball at One Piece, which is ang Toei Animation. Well, kung sa tingin mo nakakagulat yon, sa dulo ng video, malalaman mo ang isang One Piece reference na lumabas sa isang show dito mismo sa Pilipinas. Alright, ang next reference naman ay sa Attack on Titan. Sa episode 41, makikita natin si Koni na suot-suot niya ang straw hat ni Luffy. At kung mapapansin mo, meron itong maliliit na kahoy. Possible na reference ito kay Chopper o di naman kaya coincidence lang. Pero ang next anime ay siguradong hindi coincidence, which is ang Inuyashiki. Sa unang chapter nito sa manga, pinakilala dito ang isang sikat na manga author na ang pangalan ay Oda. At sa ibang episode, makikita natin si Hiro na nagbabasa ng manga at pagkatapos nito, umiyak siya at sinabing, kung hindi mo pa napapanood ang anime na ito, siguradong magugulat ka sa susunod na mangyayari. Dahil psycho nga itong si Hiro, pinatay niya ang buong pamilya ng isang babae. Pero bago siya umalis, tinanong niya muna ito ng Donna manga yamu? Manga. Donna manga yamu? Wampito ka? Natuwa nga siya sa sagot ng babae, kaya tinanong niya kung sino ang favorite character niya sa One Piece. Sagot naman ng babae ay si Zoro, which is natuwa ulit si Hiro. Pero nung tinanong ng babae kung patay na ba ang kanyang pamilya, sinabi ni Hiro na which is tama nga naman. Ba't mo pa itatanong yun kung One Piece yung pinag-uusapan natin ngayon? Kaya naman pinatay niya yung babae. Ang next anime naman ay My Hero Academia. Sa isang flashback, makikita natin dito ang isang classmate ni Kirishima na may suot na straw hat na katulad kay Luffy. Kung sa tingin mo ibang straw hat ito, well, bahala ka na sa buhay mo. Pero sa spin-off manga ng My Hero Academia na tinatawag na My Hero Academia Vigilantes, isa sa karakter dito ang may suot din na straw hat na katulad kay Luffy. At kung papansinin mo ang kanyang mga kamay, na-i-extend din ito na parang rubber na katulad kay Luffy. Moving on sa next anime which is ang Good Luck Girl, kung saan makikita natin ang babaeng ito na may suot na straw hat at damit ni Luffy. At pati na rin ang X na scar sa dibdib nito. Hindi lang yan. Kuwang-kuha niya rin ang signature move ni Luffy. Gomu-gomu no Receive. Ang next anime naman ay ang Tower of God. Kung titinan nga natin to, parang normal lang naman na episode. Not until nakita ko to. I mean, si Zoro ba talaga to? Like, hanggang dito ba naman Zoro naliligaw ka pa rin? Well, hindi lang sa ibang anime naliligaw si Zoro, kundi pati na rin sa American show. Sa isang episode nga ng The Simpsons, makikita natin ang mga anime reference tulad ni Mikasa sa Attack on Titan, si Pikachu ng Pokemon, si Naruto, at si Zoro na panot. Sa isang cartoon din na tinatawag na The Amazing World of Gumball, nirecreate nila ang isa sa pinaka-iconic na expression sa One Piece, which is eto. Sinabi din ng creator ng The Amazing World of Gumball na fan siya sa anime, kaya it makes sense kung bakit ni-reference niya ang One Piece. Hindi rin nagpapahuli ang cartoon na Teen Titans. Kung titingnan nga natin, ginaya ni Robin ang suot ni Luffy, pati ang X na scar sa kanyang dibdib. At ang kanilang pirate ship ay katulad din sa Thousand Sunny. Well, hindi lang din sa mga cartoons, kundi pati na rin sa DC Comics. Sa Aquaman series nga, may isang chapter na punong-puno ng One Piece reference. Dito makikita natin si Robin at Nami. At sa baba naman, makikita natin ang isang store na ang pangalan ay Frankie House, which is a reference sa dating hideout ni Frankie. At sa pinakababa naman, makikita natin si Usopp. So sobrang sikat din ng One Piece, umabot din ito sa mga worldwide games tulad ng Pokemon Go. Sinabi nga ni Ichiro Oda na gustong-gusto niyang laruin ang Pokemon Go para ma-maintain ang kanyang kalusugan. Kaya nung nalaman ito ng developers ng Pokemon Go, nag-release sila ng special version ni Pikachu na may suot na straw hat. Hindi lang yan, kasi kung titingnan din natin maigi ang cover ng Sonic the Hedgehog, parehas na parehas ito sa manga cover ng One Piece. Kaya naman,
Na-cancel sila dahil dito. Now, balik tayo ngayon sa anime, which is ang Gintama. Kilala nga ang Gintama sa pagpaparody ng mga anime series at kasama na dyan ang One Park. Yes, makikita nga natin si Gintoki na nagbabasa siya ng manga habang nangungulangot at sinabi niya na ang bida raw sa One Park ay si Zophie. Sa isang episode din, makikita natin si Gintoki na suot-suot niya ang sombrero ni Chopper at pati na rin si Mitsuba kung saan may tattoo siya ni Nami. At sa baba, meron siyang dalang maliit na figure ni Chopper. Hindi lang yan, may scene din na nakasuot si Gintoki na parehong pareho kay Luffy. Pati rin ang clip na ito kung saan katulad sa intro ng One Piece. At sa episode 329, makikita natin si Gintoki na kinakain niya ang wave fruit at dahil dito naging kulot ang kanyang buhok. But wait, there's more. Gumawa din sila ng movie which is basically parody lang ng maraming anime series. Ang istorya ay nangyari sa lugar na ito na katulad sa Alabasta. May mga karakter din ito na kamukha ni Axe Han Morgan at ni Crocodile. Pati rin ang babaeng ito na may atake ni Luffy. Andito rin si Cell sa Dragon Ball Z at bangkay attack ng Bleach. Kaya naman, pinangalanan nila yung movie na to na Dragon Bleepies. Hindi ba kayo takot makapit? Moving on sa next anime which is ang Fairy Tail, kung saan may side character nga dito na kamukhang kamukha ni Shanks. At sa episode 205, makikita natin dito si Luffy na nakatalikod. Fun fact, si Ichiro Oda ay close friend din ng creator ng Fairy Tail. Ang next anime naman na nag-reference ng One Piece ay ang Dr. Stone. Kung may nagtanong nga kay Senku kung ano ang pinaka-big accomplishment ng humanity, ang una niyang sinabi ay ang robot na may suot na straw hat. Sa chapter 174 din, makikita natin ang lalaking ito na naka-same pose nung nagpaalam ang straw hat kay Vivi. At kung titinan mo ng maigi, may X-mark din ito sa kanyang kamay. Next ay ang anime na Haikyuu. Binanggit nga ni Bokuto na gustong-gusto niyang pumunta sa dagat, hindi para mag-volleyball, kundi para maging Pirate King. At nung pinakilala niya ang kanyang mga new members, kamukha nga nila ang Straw Hat Pirates, tulad ni Zoro, Franky, Nami, Sanji, at Chopper. Sa isang chapter din, makikita natin si Hinata na nagbabasa ng One Piece at sinabi niyang favorite niya si Zoro. Alright, ang next anime naman ay basta ito. Makikita nga natin dito ang maliit na figure ni Chopper, pati na rin ang manga na ito na ang title ay June Piece. What? Hindi rin magpapahuli ang JoJo Bizarre Adventures dahil sa part 8 ng manga, makikita natin ang panel na ito kung saan meron ding toy figure ni Chopper pati na rin kay Luffy. Marami ding manga creator ang naglagay ng One Piece Easter egg sa kanilang mga manga as a tribute sa 20th anniversary ng One Piece. Katulad na lang ng Demon Slayer kung saan makikita natin dito si Sumi na suot-suot niya ang straw hat ni Luffy. Pati rin sa Black Clover kung saan sa manga panel na ito nakasuot din ng straw hat si Asta. Ito naman sa Promised Neverland. Ito rin sa Hunter x Hunter. Pero kung sasabihin mo sa akin na hindi naman lahat ng straw hat ay tumutukoy kay Luffy, ang pangit ng childhood mo. Next ay ang anime naman na Food Wars. Sa manga panel na ito, makikita natin si Nami kasama ang ibang babae sa sikat na mga anime series. Gumawa rin ng Food Wars ng isang spin-off one-shot na manga na ang title ay Shokugeki no Sanji. At obviously, ang bida dito ay si Sanji. Moving on sa isa sa mga biggest references ng One Piece. Nung patapos na nga ang latest chapter ng Naruto, nag-decide si Oda na isingit si Naruto as a tribute sa manga panel na ito. Nung nalaman ito ng creator ng Naruto na si Kishimoto, nag-decide din siya na ilagay sa last chapter ng Naruto ang logo ng Straw Hat. At last, ito na ang pinakahinihintay ng lahat. Narito ang isang One Piece reference na lumabas sa isang show dito mismo sa Pilipinas. At yan ay walang iba kundi si Zoro.